Si Albert ay isang executive sa isang bangko dito sa Maynila. Una ko siyang nakilala nung elementary pa kami. Bagong lipat sila noon sa aming subdivision. At simula noon ay naging magkaibigan na kami. Mga professionals na din ng kanyang mga magulang kaya naman lumaki siyang sagana sa lahat ng mga bagay. Subalit hindi niya inabuso ang kanilang katayuan sa buhay. Nagsumikap din siyang nag-aral at nakapagtapos na may medalyang inialay sa mga magulang. Matalino siya kaya naman hindi siya nahirapang makapasa sa board exam para sa accountant. Dahil sa abilidad ni Albert, naging mabilis din ang pag-angat niya sa kanyang propesyon. Subalit hindi lahat ng bagay ay madaling nagtagumpay si Albert. Sa larangan ng pag-ibig, doon ay tila siya nahihirapan. High school kami noon nang magkaroon kami ng sari-sariling syota. Noon pa man ay napapansin ko na bihirang tumagal ang relasyon ni Albert sa kanyang mga naging syota. Mabibilang mo sa mga daliri sa isang kamay ang nalaman kong syota ni Albert. Tila pihikan siya sa mga babae. Sa aking palagay, kapag nakilala na niya ng lubusan ng babae, ay tinatabangan na siya dito at nagiging sanhi ng kanilang hiwalayan. Nagkaroon na ako ng asawa at mga anak ay wala pa rin maituturing na tunay at seryosong syota si Albert. Kaibigan ko nga si Albert pero sa aspeto ng pag-ibig, tila di siya bukas sa ibang tao kahit sa sarili nitong pamilya. Minsan gumimik kami. Kaming dalawa lang sa isang bar sa Malate. Sinubukan namin ang isang bar na di pa namin napapasukan. Wala kaming kaalam-alam na tambayan pala yon ng mga discreet na kalalakihan. Nakapag-order na kami ng aming inumin at saka pulutan nang malaman namin na ganun pala yon. Dahil binulungan kami ng waiter kung sino sa mga lalaki sa tabi ng bar ang gusto naming makasama sa table. Nabigla kaming dalawa. Trip lang pare. Kausapin na natin kahit isa lang sa kanila. Ang hamon ko kay Albert. Pare, nakakaya. Baka mapagkamalan tayo niyan. Ang tugon naman ni Albert. Don't worry pare. Wala naman siguro makakakilala sa atin dito. Ang nasabi ko naman. Tinawag ko ang waiter at sinabi ko na yung nakaitim na polo ang tawagin niya. Lumapit sa amin ang lalaking nakaitim na polo at nagpakilalang si Robin. Tunog imported ang pangalan niya. Nabagay lamang sa mistiso niyang pagmumuka. Matapos ang pagpapakilala, nagsimula na kaming magkwentuhan. Umorder si Robin ng beer. Naging mausisa si Robin tungkol sa aming dalawa ni Albert. Pero sa simula pa lang ng aming kwentuhan, ay pinahayag na namin kay Robin na trip lang ang ginagawa namin. At napasubo lang kami sa pagpasok sa bar na yon. Na makarami na kaming nainom, ay lalong sumarap ang aming kwentuhan. Napunta rin sa pagtatanong sa buhay ni Robin ang naging topic namin. Ipinanganak sa Cebu si Robin pero sa Manila na siya lumaki kasama ang kanyang foster parents. Pinaampon kasi siya ng tunay niyang mga magulang dahil hindi na nila kayang buhayin pa si Robin. Bata pa siya ay alam na niya na ampon lamang siya.
Dahil lagi itong pinamumukha sa kanya na mga tunay na anak na umampun sa kanya. Nang mag-teenager na siya, ay lumayas siya sa bahay ng umampun sa kanya dahil hindi niya madama ang pagmamahal mula sa kanino mang miyembro ng pamilya na yon. Sa paghahanap ng matitirahan at makakain, ay napadpad siya sa isang parlor. Nagka-interes sa kanya ang isang baklang may-ari ng parlor, kaya siya kinupkup nito. Kala niya ay tunay na kalinga ang ibibigay ng baklang kumupkup sa kanya. Subalit di nagtagal, ay ginawan siya ng kahalayan. Sa mura niyang edad ay wala siyang nagawa. Upang manatili siyang may tirahan at may makain, ay nagpaubaya siya sa gawain ng baklang ito sa kanya. Nang siya ay 17 years old na, ay binatang binata na siyang tingnan. Sa taglay niyang kagwapuhan, ay marami sa mga kaibigan ng bading na kumupkup sa kanya ang nagnanasa na matikman siya. Siyempre, hindi naman pumayag ang bading na kumupkup sa kanya. Hanggang sa may mag-alok sa kanya na tumambay sa isang bar kung nais niyang magkapera ng malaki. Napag-isipan din ni Robin na total, ginagamit din siya ng bading na kumupkup sa kanya at pwede na rin siyang paggamit sa iba na may kabayaran. Sa mga unang araw ni Robin sa bar, ay pinagkaguluhan siya. Malaki ang kinita ni Robin kumpara sa mga kasabayan niyang baguhan. Nilisan na rin niya ang bading na kumupkup sa kanya. At nakisama siya sa apartment ng kapwa niya callboy sa bar na yon. Taon din ang inilagi ni Robin sa bar na yon. Na makaipon siya ng malaking salapi, bumalik siya sa Cebu upang hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Di naman siya nahirapan sa paghanap dahil kilalang naglalako ng kakanin ng kanyang ina at isang driver naman ang kanyang ama. 8 pa pala ang mga kapatid ni Robin. Ang iba ay may asawa at anak na. Subalit lahat sila ay pawang palamunin pa rin ng kanyang mga magulang. Hirap na hirap sa buhay ang pamilya ni Robin. Ang mga nagsipag-asawa ay pawang high school graduate lamang at wala ring mga trabaho. Sa tingin niya ay ganun din ang mangyayari sa kababata niyang kapatid. Kapag natapos ng high school, ay magsisipag-asawa din kahit wala silang trabaho. Dagdag na naman sa pabigat sa kanyang mga magulang. Awang-awa si Robin sa kalagayan ng kanyang pamilya. Nais man niyang isisihin ng kanyang mga magulang sa pagpapaampon sa kanya, ay di na niya ito magawa. Pare-pareho lang naman sila na dumadaan sa hirap. Subalit siya ay ginagawang puhunan ng katawan upang makaraos sa buhay. Di na siya nagtagal sa Cebu at bumalik na siya kaagad sa Maynila. Nangako naman siya na magpapadala siya ng pera kapag meron siya. Pero hiniling niya sa kanyang mga magulang na pag-aralin ng kanyang mga kapatid kahit vocational course lamang upang masiguro naman na may hanap buhay sila pag nakapagtapos na sila. Lalo pang nagsumikap sa paghahanap buhay si Robin. Dati-rati ay kontento na siya sa isang customer sa isang gabi. Subalit ngayon, habang merong naghahanap sa kanya ay pumapayag siya. Pumayag din siya sa home service.
Dinagdagan pa nito ang kaalaman sa pagpapaligaya ng pag-aral siyang magmasahe. Kakayod marino talaga si Robin upang maging sapat sa kanyang pamilya sa Cebu. Nagkaroon ng malaking suliranin si Robin ng maridang bar na pinapasukan niya. Tanging sa pagmamasahe at home service na lang siya kumikita. Hirap si Robin makakuha ng customer dahil wala na siyang matatambayang bar kagaya ng dati. Isang customer niya ang nagyaya sa kanya sa bagong bar na napasukan namin ni Albert. Big time ang mga naging customer ni Robin kaya nanumbalik ang laki ng kinikita nito. Marami din ang nagalok sa kanya ng relationships pero binaliwala lamang niya ang mga yon. Hahaba pa sana ang aming kwentuhan nang biglang nagring ang telepono ko. Laking kaba ko nang misis ko pala tumawag sa akin. At lalo akong kinabahan na makita ko ang aking relo. Pasado 12:00 na pala. Bago kami nagpaalam kay Robin ay nagbigay kami ng calling card kay Robin. At sinabi din namin na kung sawa na siya sa ganung trabaho, ay baka matulungan namin makapasok siya sa isang opisina. Inabutin ko din siya ng konting salapi na pilit niyang tinatanggihan. Ipinasa ko na lamang yon sa bulsa niya sa kanyang polo. Lumipas sa mga araw ay napansin ko ang pagbabago kay Albert. Masayahin na ito at tila nabawasan ang pagiging seryoso nito sa buhay. Nabalitaan ko rin na madalas na itong gabihin sa kanyang pag-uwi. Nasa bahay ako ni Albert nang minsang magring ang telepono niya. Hello? Oh, Robin, napatawag ka. Ang sagot ni Albert nang angatin niya ang telepono. Nabigla ako dahil alam na ni Robin ang telephone number sa bahay ni Albert. Pero nagduda pa rin ako kung yung Robin nga na nakilala namin sa bar ang kausap niya sa telepono. Masaya ang naging usapan nila sa telepono. Nang matapos siya ay tinanong ko si Albert kung si Robin nga na nakilala namin sa bar ang kausap niya. Inamin naman niya na siya nga yun. Pero sinabi din niya na tinutulungan niyang makapasok ito sa opisina nila. Kaya napatawag siya sa kanya. Wala pa rin akong kaalam-alam sa mga sumunod na naging desisyon ni Albert. Dahil sa di ko na siya masyadong nakikita sa subdivision namin at binibisita ko siya sa kanilang bahay. Wala na pala doon si Albert. Nangungupahan na pala ito sa isang condominium malapit sa bangkong pinapasukan niya. Nalaman ko sa kanya mga magulang ang tinitirhan nitong condominium. At isang araw ay sinadya ko talaga itong puntahan. Laking gulat ko nang abutan ko doon si Robin. Wala doon si Albert dahil nag-overtime daw ito. Nagkipagkwentuhan ako kay Robin habang naghihintay kay Albert. Nabigla din si Albert nang datnan niyang nandun ako sa kanyang tinutuluyan. Inihanda ni Robin ang aming hapunan at nagpatuloy kami sa aming kwentuhan habang kumakain. Di ko man tinanong ay pinagtapat ni Albert sa akin na nagsasama na sila ni Robin. Tumigil na si Robin sa gawain nito sa bar. Isang messenger at
expediter na si Robin sa bangkong pinapasukan ni Albert. Inamin ni Robin na nahihirapan siya sa trabaho niya pero kailangan na niya magbago ng hanap buhay, lalo na ngayong nagsasama na sila ni Albert. Di siya nakapagtapos sa college kaya wala din siyang alam na trabaho sa opisina. Yun lamang ang tanging qualified siya sa opisina ni Albert. Naging supportive naman ako kay Albert sa kanyang naging desisyon. Alam ko na yun ang kaligayahan niya. Minsan ay naisama nila ako sa kanilang gimmick. At ako mismo ang naging saksi ng isang tapat na pagmamahalan. Masaya na sana silang dalawa hanggang sa malaman ng pamilya ni Albert ang ginagawa nito. Sumugod isang araw ang magulang ni Albert sa tinitirang kondominium nito. Tanging si Robin ang kanilang naabutan. Sa galit ng mga magulang ni Albert ay nakapagbitaw sila ng mga masasamang salita kay Robin. Halos samakin nila ang buong pagkatao ni Robin. Higit sa lahat ay pinagbintangan pa si Robin na isang manggagamit at mapagsamantala. Lalong nagwala ang mga magulang ni Albert sa kanyang pagdating. Hiyang-hiya si Albert sa inasal ng kanyang mga magulang kay Robin. Nais man niyang paliwanagan ng mga magulang ay tila di siya pinapakinggan ng mga ito. Nanahimik na lang siya at ganoon din si Robin. Hindi pumayag na umuwi ang mga magulang ni Albert kung hindi siya kasama. Nagpaubaya naman si Robin sa nais ng mga magulang ni Albert. Kinabukasan na hindi pumasok sa trabaho si Robin. Kaya bumalik sa condominium si Albert. Subalit laking gulat niya nang malaman niyang wala na doon si Robin. Tanging liham ng pagpapaalam ang nakita ni Albert sa ibabaw ng kanilang kama. Hinanap niya si Robin sa bar na dati nitong pinapasukan. Pero wala ring Robin ang nagpunta daw doon. Halos libutin ni Albert ang kamay nilaan sa mga lugar na posibleng puntahan ni Robin. Subalit, hindi niya nakita si Robin. Naghihinagpis ang kanyang kalooban nang umuwi siya sa kanyang mga magulang. Nais niyang ilabas ang kanyang sama ng loob sa mga magulang nito, pero nagtimpi lamang siya. Ang gabing iyon ay naging simula ng pagiging malungkutin at bugnutin ni Albert. Madalas na siya sa mga gay bar. Pati trabaho niya ay napapabayaan na niya. Hanggang sa dapuan ng sakit si Albert. Nalulong sa alak si Albert na naging sanhi ng pagbagsak ng katawan nito. Nangayayat siya at nanumbalik ang pagiging asthmatic niya. Naalarma ang mga magulang ni Albert kaya humingi sila ng tulong sa akin. Noon ko pinagtapat sa kanila na matagal ko nang alam ang relasyon ni Albert at Robin. Ako rin ang nagpatunay na tunay at wagas ang kanilang pagtitinginan. Walang masabi ang mga magulang ni Albert kundi ang pagsisihan ng kanilang ginawa sa anak. Lalo silang nagimbal nang lumabas ang huling pagsusuri ng doktor kay Albert. HIV positive na si Albert.
Marahil ay nakuha niya ito dahil sa madalas niyang paggamit ng kung sino-sinong callboy. Halos madurog ang puso ng mga magulang ni Albert sa kanilang malaman. Napilitan na rin mag-resign sa trabaho si Albert dahil sa kanyang kalagayan. Nanatili na lamang siya sa kanilang bahay at naging madalas ang aking pagbisita sa kanya. Kahit alagang-alaga siya ay di ko siya nakitaan ng pagkukusa na sumiglang muli. Doon ko naisip na hanapin si Robin. Base sa mga kwento ni Robin sa amin ay pinilit kong hanapin ang pamilya niya sa Cebu. Marahil ay sila ang magiging susi sa kinaroroonan ni Robin. Tulad ng kwento ni Robin, madali kong nang nahanap ang mga magulang nito. Tama nga ako. Doon ko rin natagpuan si Robin. Isa na rin siyang driver ng jeep. Ipinaalam ko kay Robin ang kalagayan ni Albert. At siya mismo ang nagpumilit na makita siya. Yun talaga ang pakay ko sa pagpunta sa Cebu. Nais ko sanang sa pag-uwi ko ay maisama ko si Robin sa Maynila. Agad din kami nagtungo sa Maynila. Kahit di ako sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Albert ay isinama ko pa rin si Robin sa bahay nila. Tuwang-tuwa si Albert nang makita niyang muli si Robin. Subalit pinigilan pa rin niya ang sarili na ipakita ng lubusan ng kaligayahan dahil nandoon ang kanyang mga magulang. Sa halip na magalit ang kanyang mga magulang, ay pinasalamatan nila si Robin sa pagdalaw nito sa kanilang anak. Humingi din sila ng kapatawaran sa paghamak nila sa pagkatao ni Robin. Humingi din ng pasasalamat sa akin ng mga magulang ni Albert sa aking nagawa upang maging masaya muli si Albert. Hindi na nila pinaalis pa sa bahay si Robin ng araw na yon. Pinigilan na rin nila itong bumalik sa Cebu. Pinilit nilang manirahan na sa kanilang bahay si Robin. At bukas loob naman na tinanggap ito ni Robin. Sa pagsisilbi ni Robin kay Albert ay nanumbalik ang dating sigla nito. Doon napatunayan ng mga magulang ni Albert na isang wagas na pagmamahalan ang namamagitan kina Albert at ni Robin. Simula noon ay itinuring na rin nilang anak si Robin. Alam nilang lahat na hindi na magtatagal pa si Albert sa mundong ito. Subalit sa kalinga at pagmamahal na pinapadama nila kay Albert ay nagmistulang walang karamdaman ito. Nakapagsimula pa ito ng maliit na business. Nakapwa nila pinagkakaabalahan ni Robin. Lalong naging matibay ang samahan ng dalawa. Nagawa pang kunin ni Robin ang ilan sa mga nakababata niyang kapatid upang mapag-aral ng kolehiyo dito sa Maynila. Hanggang ngayon ay maayos pa rin ang kalagayan ni Albert. Hindi na nila iniisip ang kanyang karamdaman, subalit handa naman silang dalawa na harapin ang kanilang paghihiwalay kapag dumating ang takdang oras. Kung kailan, tanging tadhana na lamang ang makapagsasabi. Yan lang po ang aking kwento. Maraming salamat.